Karaniwang napagkakaita ng oportunidad ang mga bagong laya sa kulungan. Pero sa tulong ng isang grupo, nagkakaroon sila ng panibagong pag-asa tungo sa pagbabagong buhay. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Patapos na ang unang buwan ng taon, pero nagsisimula pa lang ang panibagong yugto sa buhay ng bagong layang si Ian, hindi niya tunay na pangalan. Ilang araw sa labas ng rehas, tila nangangapa pa rin siya sa komunidad na pakiramdam niya ay nangingibabaw ang pangungusga sa mga katulad niya. Kwento ni Ian, January 2023 nang damputin siya ng mga pulis dahil sa illegal possession of dangerous drugs. Bagamat gustong ilaban ni Ian ang katotohanan, dahil sa takot, tiniis niya ang 2 taong sentensya kapalit ng tiyak na paglaya. Sobrang hirap. Ang init, masikip, mabaho. Kung ano-anong tutubos sa katawan mo. Tapos araw-araw nagdudusa ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Tapos gabi, may time na paggabi, naiiyak na lang ako. Kasi nga namimiss ko yung pamilya ko, lalo-lalo ni anak ko. Ang kwento ni Ian ay bahagi ng mas malawak na larawan ng hustisya at kalagayan ng mga bilangguan sa Pilipinas. Ayon sa datos, nasa mahigit 171,000 ang kabuang bilang ng mga bilanggo sa Pilipinas. Sa buong mundo, ika-4 tayo sa may pinakamataas na occupancy level na umaabot sa 362%. Ibig sabihin, may 3 beses ang dami ng mga bilanggo kumpara sa opisyal na kapasidad ng mga kulungan. Isang NGO na aktibong tumutulong sa mga katulad ni Ian ay ang Humanitarian Legal Assistance Foundation o HLAF. Misyon ng grupo na mabigyan ng sapat na kaalaman at suporta ang mga PDL sa loob at labas ng kulungan. Pagtuturo lang ng batas sa ating mga PDLs ay malaking tulong na sa kanila. Hindi lang para sa kanila. Kasi kapag na-empower mo ang mga PDLs, hindi lang yung sarili nila ang tutulungan nila, kundi mga kapwa PDLs din nila. No? Si Alfredo Alaraz o Kuya Fred, isang paralegal officer ng HLAF, mahigit 3 beses umanong nakulong si Kuya Fred noon at minsan na rin siyang na-question kung posible ba talaga ang pagbabago sa puso ng isang individual. Mabuti ang Diyos na nilikha niya ang tao na mabuti at tama. No? That's why we at HLAF believe that everybody, those criminals na sinasabi ng free society is there is a chance. Meron silang pagkakataong magbago. Kasi nakita ko yan Ako mismo sa panahon ng pagbabago ko. Abala siya ngayon sa focused reintegration of ex-detainees, katulad na lamang ni Ian. Fred Program ang tawag nila rito, hango mismo sa kwento ni Kuya Fred. Layunin nitong matulungan ang mga PRLs na labanan ang stigma at maging bahagi muli ng lipunan. Kaya po kung ang Fred Program po ay popromote natin sa mga LGU, magiging madali po ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga persons restored to liberty. Si Kuya Fred siguro blessing sa akin yun. Siya yung naging motivation ko. Tanggap na ni Ian na hindi na maibabalik ang mga nawalang oras. Pero pakiusap niya, naway hindi rin maging parusa ang kanilang nakamit na kalayaan. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.